Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Morning po sa bawat isa. So, maaari po bang tumayo ang lahat para makapagbasa po tayo ng bagong... So, tapos na po tayo sa Ecclesiastes. Ngayon po ay nasa Kawikaan na tayo. So, mga Kawikaan chapter 1, ang mga Kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao ay magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturo ang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ng mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marunong. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmangang aral at ang mga saway. Anak ko, tingin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. Aking anak, sakaling mangakitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag tangian mo sila. Ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod na bantaboy ng kawan. Tulad ng matulis na bakong nakabaon pagkatbuhat sa tanging pastol natin lahat. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at ang labis na pag-aaral ay pagkinap sa katawan. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o libing, mabuti o masama ay pagsusulit natin sa Diyos. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama, umibaka ng landas mo, palayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan, sa tuwina ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uumang ng bita ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng mga taong iyon, bitag nila ang sisiyo sa sarili nilang ulo. Ganyan ang uuwian at nabubuhay sa karakasan, sa ganyan na magwawakas ang masamang pamumuhay. Karunungay umaalingaw-ngaw sa mataong lansangan, tinig niya ay nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog. Ang ugong niya ay naririnig sa pintuan nitong lungsod. Taong mangmang, walang hustong kaalaman, hanggang kailan ka tatagal sa abang mong kalagayan. Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan, kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman. Ang payo ko ay pakinggan niyo at dinggin ang aking pangaral. Sasayin niyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy na itong mga panawagan ko sa inyo, ngunit hindi niyo pansin pati mga saway ko. Winalang bahala niyo ang aking mga payo, ayaw niyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo.
Dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak na sadlak sa kabuluhan. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, tinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na iyon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumbungan. Pagkat itong karunungan ay di ninyo pinahalagahan, kay Yahweh ay di sumunod ng may lakip na paggalang. Inyo pang ang tinanggihan itong aking mga payo, itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa at kayo ay uusigin ng inyong pagnanasa ng bukod. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa tusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. So yun po, dadako naman po tayo sa monthly prayer. Ang ipipray po natin ay pray for Israel, pray for Philippine government, pray for katuparan members to disciple, exercise accountability. So, group 2, 4 po. So, ay 3 pala, sorry. So, bilang na lang po. 1, 2, Francis, 1 po. 1 po. 2, 3, 1, 2, 3. At then, I think na Marcel po, 1 po. Tapos 2 bar. Tapos 3, 1, 2. Ayun po, group po tayo sa kanta. Dito na lang po yung 1, 2, tapos 3 na lang po sa likod. 2. 1, 2. So, 7 minutes lang po. Thank you. Sabay-sabay po tayo manalangin sa 1, 2, and 3. Tapos, close ko na lang po sa panalangin. That's all, right? They don't know you. Sa
sa paglilingkod sa inyo, Panginoon Jesus, na hindi lamang, Panginoon, kami ang masusunod, ikaw ang aming susunod, Lord God. That we claim, Lord God, that we are our Lord and Savior, Lord God. Always, Panginoon, kami pa rin ang masusunod. Tulungan mo kami na masunod ka namin, Panginoon. Ayon sa iyong kalooban, Panginoon, maging ang pagkakuha, Panginoon, Panginoon, sa lahat ng mga responsible, Panginoon, na ibibigay mo po sa amin, Lord God. At Lord, we pray, tulungan mo pa namin, Panginoon. And Lord, discipline us, Lord God. Rebuke us and correct us, Panginoon. Upang kami, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, ay aya sa iyo. At maging, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, na ikaw ang maitaas, Panginoon. At makikita, Panginoon, sa bawat isa sa amin na nandito, Panginoon, na ikaw ang Diyos namin pinaglingkuran doon. Hindi ang aming sarili, kundi ang tao, Lord God. And Lord, na maging light kami, Panginoon, dito, Lord God. Itaas ka namin, Lord God. Maraming salamat, Lord God, as we claim all these things, Lord God, that you are the God in this place, Lord God, and the all of us, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, and we pray all these things in the name of Jesus. At maging Panginoon sa amin, Panginoon, worship, Lord God, ikaw po ang sa amin, Lord, itaas ka namin, Panginoon, samba sa Espiritu at kaluwaran, kanan, Panginoon, na Lord, na may kapayapaan, kailangan, Panginoon, awareness, Panginoon, salamat, Panginoon, in this place, Lord God, that you are the God in this place, Lord God, na magkari ka, magkari ka, Panginoon, sa lugar na ito, Lord. This is the place of worship, Panginoon, nandito kami nagkalat ng linggo, Lord God. Patuloy mo po kami, Panginoon, gabayan, ingatan na ikaw ang masunoy ang pagkakas sa lugar na ito, Lord. Maraming salamat, Lord God, in the name of Jesus. Amen and amen. Lord, kayo ay mga salamat sa ikaw ay mabuti. Lord, narinig ko ang mga salamin namin, Panginoon, sa bayang Israel, sa bayang Pinas, Panginoon, at sa aming iglesia. Kaya ako, Diyos, na ang mga ito ay salihan mo sa pagkakitaw. Alam ko namin, Panginoon, na ikaw ang kilos, aming Panginoon, ay walang ibang Diyos, Panginoon, sa ito mo pwede namin. Purihin ka aming Ama sa Panginoon Jesus. Sige po, manatili po tayo nakatayo at manatili po tayo sa presensya ng ating Ang pag-ibig mo
Ang pag-ibig mo ay walang singtamis, at sa piling mo ay walang hihigi. Makamtan ko man ang buong daigdig. Pag-ibig mo ay walang kapalit. Pag-ibig mo ay walang kapalit. Pag-ibig mo ay walang kapalit. Good morning, everyone. Ito po tayo manalangin. Lord, kami naman nasa langit, sumahay ng ngalan mo dito sa lupa ng sa langit ng mundo. Lord God, sa magang ito, Lord, itinatas ko, Panginoon, ang buong congregation na ito sa barangay Katuparan, Lord, na igabayan mo, Lord, ang aming pag-worship sa worship, sa worship ko, na kahit di man kami marami, Lord, kunti kami, Lord, hindi hadlang na kunti kami. Patuloy kami magpupuri sa iyo, Lord. At may taas ka namin sa ngalang ito, Panginoon. Bigyan mo kami ng kalakasan, lakas na makapagpuri, maibigay namin ang tulong na pagpupuri sa iyo, Lord, na walang kilig-kilig, Lord. Maibigay namin ang worship, Lord. Salamat sa kagalingan ko, Lord. Kabayan mo kami, Panginoon, sa aming siktim, Panginoon. Ikaw ang kumilos, Panginoon. Kumilos sa kanilang buhay, Panginoon. Na maayos, mapatuloyhan ka, maparangalan ka, maayos, makapag-awit, mapagtog nila ang tama, Panginoon. Masyado ka, Panginoon, sa gagawin nila. Ganun din kami, Panginoon, na mga support tayo, mga member, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang gawain na ito ay kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, na ikaw lang ang ay taas sa gawa sa araw na ito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, kahit magkakaroon ka. Sa mga wala pa na, Lord, dito, ikaw din nakakaalam sa kanilang buhay, Lord God. Kung ano man ang kailangan nila, Lord, ikaw lang nakakaalam, Panginoon. Nawa, Lord, kung ano man yung Lord, kasi hindi kasi pagpareho ang tao, Lord. May tao talagang talagang oras sa iyo, Lord. Talagang hindi pinanghihinayaan ang oras na ilalaan sa iyo. Yung may tao rin siguro. Ikaw, hindi na ako marunong. Hindi ko naman alam kung ang dahilan niya kung bakit malakas ko natin. Pero Lord, ikaw na nakakaalam, Panginoon, kung ano man kung may magdamdaman man sila, Panginoon, hindi magandang maramdaman. Ikaw pa ang kumilos sa kanya, Panginoon. Kagalingan, Lord, nagmula sa iyo dahil yung pagdalong sa pinapanood. Samahan mo kami sa pag-aalit ng Panginoon. At higit sa lahat, Lord, magmulaman. Itinatas ko, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ang kumilos, Lord. Sa umagang ito, kilipin ko na magaling kayo may mga naramdaman na yan. Lalo na sister ninyo, Panginoon. Na dati sila kong dumating. Pero Lord, darating ang panahon, mababalik siya rito at tatanin siya ulit dito sa harap na ito, Panginoon. Hindi ko yan, mababalik siya dito. Lalakas sa Panginoon, makalungan siya ng mas maliit. Salamat ka pa ng bahay ng isa. Salamat po sa gawain ito, Panginoon. Gabayan mo kami, Lord. Na hindi kami magkamali na masyadong alugyan. Salamat. Ito ang aking dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' name, amen. Good morning po sa bawat isa. Pwede po bang batiin natin ang ating mga katabi ng Merry Christmas! Merry Christmas! Ayan, napakabuti po ng Panginoon at bilis po ng panahon dahil
Nasa unang Sunday na ulit tayo ng December. Sige po. Mawit po tayo sa Panginoon.
buhay. Walang hanggang ikot na wala sa'yo. Buhay at pagtiwala sa pagkat siyang tatuagin. Ibig sabihin ang Diyos nasa
Salamat sa'yo, salamat sa'yo. Sinagip mo ang tulad ko, Panginoon. Ako'y binago at iyong binabagong patuloy. Dahil sa'yo pag-ibig, para sa'yo luwalhati.
ito, Panginoon, at buksan mo ang aming mga puso, Panginoon. Sa'yo lang namin tinataas ang lahat ng ito, Panginoon. Salamat, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo sa presensya ng Panginoon. Ayun po, magandang umaga po sa bawat isa. Ayun po, may mga technical difficulties po tayo nangyayari, pero isa na po ang tinutulong ng Panginoon. Even in the technical difficulties, we should focus po sa ating Panginoon. Ayun po. Kasi ikas po sa atin na kapag may mga difficulties, may mga circumstances, nandun po tayo nakatanaw. Which is, tinuturo po ang Panginoon sa araw na ito, sa umaga na ito. And praise the Lord kasi talagang mabuti po ang Panginoon despite of nangyayari po sa ating hindi po namin alin po yung may problema, HDMI po yata, pero mabuti po ang Panginoon. So ngayon po ay pagaganahin po natin ang inyong mga listening skills kasi talagang ganito po. Actually dito po sa aking sa aking sermon for this morning ay meron po talagang meron akong isinulat na nais ng Panginoon to take notes. Mag-take notes po tayo. Kapag medyo po tayo, yan po tayo na maunawaan or ma-catch po kaagad. I-note po natin yung nais po ng Panginoon sa umagang ito. So, salamat po sa Panginoon dahil natapos na po ang ating series ng 7 churches. And alam ko po na marami pong itinuturo ang Panginoon sa bawat isa sa atin. And maaring nakita po ng bawat isa sa inyo na kayo ay kabilang sa simbahang ito. Kasi talagang mabuti ang Panginoon dahil sa mga naranasan po way back ng 7 churches po na iyon ay posible po na nandoon po tayo sa ibang simbahan po na iyon. At tayo po mismo ay nakakaranas po ng mga ganong difficulties. And purihin ng Panginoon ay dahil meron po siyang itinuturo po sa bawat isa sa atin. So ngayon po, ang series po nating pag-uusapan is Love Made Visible. So ayun po. God is good. And alam natin na yung pag-ibig ng Diyos ay visible. Tama po? So yun po yung ating series for this month of December. By the way po, Merry Christmas po. Pakibati nga po muna ang inyong mga katabi ng Merry Christmas po. Kasi December na po ngayon. And Merry Christmas po sa bawat isa. So yung teksto po na ating tatalawin ay isa lang po. Pero dalawa po ang nilagay ko dito. And I know na some of you are familiar na doon sa verses na John 3:16. Ayun po. Sige nga po, sabay-sabay nga po nating hindi basahin. Sabay-sabay po nating i-recite ang John 3:16 na English. Sige po, 1, 2, 3, go! For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Purihin ng Panginoon. Ayan po. Magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Pero ito po yung pinaka-focus po natin ng verses na aking tatalakayin. 1 John chapter 4, verse 9 to 10 po. Ito po ay sa ESV. In this, the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him.
In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ayan po. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O dakihang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo sa umagang ito. Lord, bumaba ka, Panginoon. Nagpakababang loob, Panginoon, upang iligtas kami ang sangkatauhan, Panginoon, sa napakamaksala ng mundo. Salamat po, Panginoon, sa hinain mo, Panginoon, ng iyong bugtong na anak upang, Lord, maligtas po kami, O Diyos. Kaya, Lord, salamat po sa salita mo na buhay, Panginoon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Lord God, allow us today, this morning, Panginoon, na yung aming focus, Panginoon, ay manatili, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kayo po ang patuloy na maluwalhati sa umagang ito. Purihin ang pangalan mo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng wisdom, anointing, Panginoon, na talagang, Lord, ikaw po, Panginoon, ang maranasan. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po. Praise God. Meron na tayong PowerPoint. So talagang may paraan kapag gugustuhin po natin isaayos. Salamat sa Panginoon. Talagang mabuti ang Diyos po. So sisimulan ko po ang aking preaching sa umagang ito. Sisimulan ko po sa isang kwento. Meron isang guro. Ang guro ay nagtuturo ng napakatagal na panahon na at ang tinuturo niya po ay fraction. Ayan, pamilyar po kayo sa fraction, tama po. Kasi yan po yung pinakaayaw ng iba, fraction. Bilog, tapos may mga pay, tapos hanapin mo mga ganito ganyan. So, nagtuturo siya ng fraction sa kanyang estudyante. At gusto niya talaga matuto ang estudyante niya, lalong-lalo na sa konsepto ng nais niyang ipaabot sa kanyang estudyante. So, nagtanong siya sa isang lalaki, or estudyante ng lalaki. Sabi niya, suppose your mother bake a pie at meron kayong 6. Ay, nag-bake ang nanay mo ng pie, tapos kayo ay 6. Your mother, your father, at yung 4 na children. Tinanong niya ang boy, anong percentage ng pie ang makukuha mo? Ayan. Sumagot ang boy, 1/5. Diba? 6 nga, diba? 6. Ibig sabihin, dapat kung sa atin, 1/6. So, sumagot ang lalaki, 1/5. So, na-disappoint itong guro. At nag-wonder siya kung paano niya nga ba may explain itong fraction na mas better pa na mas paunawaan niya. Sinabi niya sa bata, nalulungkot ako at natatakot na hindi mo alam ang fraction. Remember, sabi ng guro, 6 kayo. Ayan, 6 kayo, sabi niya sa isang bata. Pero ano po sagot ng isang bata? Ng estudyante. Alam ko po, sabi ng isang estudyante, pero hindi niyo po kilala ang nanay ko. Gusto niya na merong sobra ang aming pie. Agree po ba kayo ang mga nanay? Ganito po. Ganito po ang mga nanay minsan. 6 tayo sa pamilya, tapos gusto ng nanay na you could have more. May sobra tayo. Paghatian ng magkakapatid. Agree po. So, ganun po yung sabi ng isang bata. Nais ng Panginoon sa ating mga kapatid to have more. That's why, iniwan niya po ang kalangitan, ang heaven, at bumaba po siya dito sa earth. Bago po siya maging sacrificial death settler. The people had to sacrifice animals over and over again para po magkaroon ng redemption nung sa Old Testament po. But the method was temporary fix to our sin problem. Pero binago po ito ng isang baby. A baby changed everything. Christ was the permanent solution. He is our more. Just as the mother's love for her family. Na-reveal niya po na hindi niya gustuhin ang pie kasi gusto niya meron pang more ang kanyang mga anak. So God's love is revealed din po sa bawat isa sa atin by sending His one and only begotten Son. As both God and man to live, para tayo ay mabuhay, tayo po ay magkaroon ng free will to live again so that our sin, or death, sin,
is paid. Kung meron po sa inyo nagwa-wonder, mahal pa talaga ako ng Panginoon? Remember the manger, the cross, and the empty tomb. Balikan po natin lagi yun. Again, remember the manger, the cross, and the empty tomb. Because in this, we can have hope. Meron po tayong tunay na buhay. So dito po sa 1 John chapter 4 verse 9 to 10, nire-reveal po ng ating Panginoon yung kanyang pag-ibig sa atin. And we see what His loving consists of. God's love was revealed. Meron pong isang middle age na mag-asawa, umupo po sila sa isang pastor's office. Then they are attempting marriage counseling as a last resort sa kanilang divorce. Pumunta sila sa pastor kasi magpapadivorce sila. Ayan. Imbis na magpa-counsel na ayusin, ang gusto ng mag-asawang ito ay magpa-divorce. So nagtanong ang pastor sa lalaking husband, bakit gusto mong makipag-divorce sa asawa mong babae? Sabi niya, hindi ko gusto. Yun ang reply niya. Wala akong idea bakit niya naisip ang mga bagay na ito at bakit pumasok sa isip niya ang mga bagay na ito. Tugon niya sa pastor. So tumingin ang pastor sa babae. Mrs. blah blah blah, bakit mo kailangan makipag-divorce sa asawa mong lalaki? So itong babae po, nag-blurt out po siya. Ang sagot niya, hindi na nga ako mahal niyan eh. Ayaw kong mabuhay sa lalaking hindi ako mahal. Ayaw kong mabuhay sa lalaking hindi pinapakita ang pagmamahal niya sa akin. I'm just tired of it, sabi ng babae. Itong lalaki, nag-jaw drop ang lalaki. So nalaglag ang kanyang panga. Ganun po ng jaw drop. And the pastor, as his expression, changed from shock to anger of his own before he stood to his feet and said, "Doesn't love you? How could you get the notion in your head, woman?" She stood to her feet, looked him in the eye and said, sabi niya, hindi mo na kasi ako mahal at hindi mo sinasabi sa akin na mahal mo ako. Again, the pastor watched as the man's expression changed from shock to anger, and then the man looked at his wife and said, sabi ng lalaki, sinasabi ko ito every single day. In a different way. In her and his action. I said it when I worked hard to provide you. I said it when I have been there for you. I said it when I stood up for you and defended you. Sinasabi ko ito nung binigyan kita ng mga anak para hindi ka malumbay kapag ikaw ay tumanda. Sinasabi ko ito to make sure na yung income na nakukuha ko ay matugunan ang mga expenses natin sa araw-araw. I said it to make sure na yung sasakyan mo ay maayos properly at hindi nagbe-breakdown. So, habang patuloy po ang voice nitong lalaking ito ng husband, he ended it, I say it every moment of every day because single thing I do is because I love you. Ang babaeng asawa po ay lumapit sa kanyang lalaking asawa. Umiiyak po siya, niyakap niya at na-surprise siya. Instantly, his anger melted as he wrapped his arms around his wife and tenderly said, sabi ng lalaki, don't cry, huwag ka nang umiyak. Itong pastor, narinig niya yung weeping woman na sinasabi sa lalaki, sabi niya, I just needed to hear the words too. Narinig ng pastor yung kanyang asawang, narinig ng pastor yung babaeng asawa, gusto ko rin marinig ito sa salita. Yung nasabi niya. Sabi ng husband, I told you I love you on our wedding day. Kapag ito ay nagbago, I let you know. While the pastor understood the husband was teasing his wife, he cleared his throat and said, I think kung ako ikaw, I say it every day as often as you can. Sa mga lalaking asawa po. So sabi ng lalaking asawa, nagpapasalamat siya sa pastor, meron akong message
sa Lord today, loud and clear. So 9 months later, nabuntis ang asawang babae and yung unplanned child nila ay nag-arrive. So yun po. The husband was revealing his love for his wife but never said the words. He assumed na naunawaan niya yung pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. After all, action speaks louder than words. And yet, she longed to hear the words, itong babaeng asawa. Without the words, the husband is a good provider, protector, and just a husband. In her mind, for his action to reveal, she needed to hear the words. The opposite could also be true. Someone could tell us they love us without the action that revealed that love. We sooner on later begin to doubt the words. Para malaman po natin na mahal talaga tayo, both the words and actions that back up the words and reveal the truth of the words. Over and over again po, dito po sa salita ng Panginoon, sinasabi po ng ating Panginoong Diyos na mahal niya tayo. In fact, itong Biblia po, ito po ang God's love letter po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. And we want the proof. Gusto natin laging may proof eh. Gusto natin makita natin asaan ang pag-ibig ng Diyos. Kasi ganito tayo, tao tayo. Minsan po bang nasabi niyo po ito, if God loved them, then why? Bakit? That's a moment that you're looking for the proof of His love. Or maybe you feel if you have sinned too much for God to love you, maybe you've been put down and rejected so often in life that you feel like you are not worthy enough for God's love. Kung ano man po yung mga bagay na nagbibigay sa kaisipan po natin na nag-aalinlangan po tayo kung na mahal na talaga tayo ng Diyos, gusto ko pong marinig po ninyo itong sermon sa umagang ito sa 1 John po, chapter 4, verse 9 to 10. Because God revealed His love to you in the most expressive and expensive way anyone could ever have. Ipinadala niya po ang kanyang bugtong na anak. So alam ko po na tayo po pag Christmas ay medyo busy po tayo. So as we celebrate Christmas, we are celebrating God's revealed love to us. Sinasabi po sa verse 9, God's love was revealed among us in this way. God's love isn't a mystery or secret or reserved for a few. He wanted us to know and understand His love for us. Gusto ng Diyos na meron tayong undeniable proof when we are scared. Kung tayo ay natatakot or nag-iisa, kung tayo ay nasasaktan or grieving, or we just don't understand why something happened po sa buhay po na ito. Kaya po, nireveal ng Diyos ang kanyang pag-ibig po sa atin. So ngayon po, titignan po natin kung paano na-reveal ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin at ano nga ba yung nireveal niya and bakit niya po ito nireveal. Ngayong umaga po ay gusto ko pong pag-usapan po natin yung pag-ibig ng Diyos at itong Christmas po na ito na ang reason po na ito talaga ay ang love po ng Panginoon na naging visible po sa bawat isa sa atin. Christmas is all about God's love. John 3:16, nung inyo pong sinabi at binanggit kanina na mahal ng Diyos, binigay niya po ang kanyang bugtong na anak po para tayo ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. That one verse summarized the whole Bible. Sapagkat ito po ang puso ng Biblia. God's love for a lost world, sending His only Son, Christ Jesus, that we might have eternal life. Yung dalawang verses po na gusto po nating tignan, yung una po yung John 3:16 kanina, at ito naman pong 1 John 4:9 to 10, sinasabi po dito ni John, in this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. In verse 10 naman po, herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be propitiation. Gaya po ng sinabi ko kanina, ito po ay sacrifice or atoning sacrifice po ng Diyos para po sa ating mga kasalanan. Christmas is all about the love of God. And naniniwala po ako, ito po yung greatest demonstration po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na isinend niya po ang kanyang begotten Son dito po sa mundo at na-demonstrate niya po ang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Meron po akong 4 na truths na titignan po natin this morning.
about the Christmas, about the love of God, and ayun nga po, kung meron po kayong pagkakataon na meron po kayong mga notes or meron po kayong mga Bible or ballpen, pwede nyo pong i-jot down po ito. Number 1 point po natin, God loves us. Dito po sa sinasabi sa verse 9a, herein is love, not that we love God, but that He loved us. Hindi dahil mahal natin ang Diyos. Wala po yung kinalaman. Kundi mahal po tayo ng Diyos. Babasahin ko po yung 4:9 ulit. In this, the love of God was made manifest among us. Nagmanifest po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Manonotice niyo po, bago po yung verse 9, kung titignan niyo po sa verse 8, sabi po sa verse 8 ng 1 John, chapter 4, verse 8, anyone who does not love does not know God, because God is love. Sa Tagalog po, kung sino man po ang hindi nagmamahal, ay hindi po kilala ang Diyos. Dahil po ang Diyos ay pag-ibig. And dito naman po, na nagmanifest po sa verse 9 po, na nagmanifest po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ano po ba ang nais ipadala po sa atin ni John nung sinusulat niya po ito? Sinasabi niya po na ang Diyos po ay pag-ibig. Sinasabi niya po dito is that God, yung nature ng Panginoon, yung kanyang essence po, yung kanyang character, ay puno po ng pag-ibig. Unang-una po, dito po, this is the love na originated po ng ating Panginoon. Hindi dahil minahal natin ang Diyos. Kahit gaano po tayo kasipag, kung kahit gaano po tayo talagang gumagawa ng mga mabubuting bagay, wala pong kinalaman yon. Kundi ang nature ng Diyos ay minahal niya tayo. Yun lang. Hindi tayo pumunta ng simbahan dahil mahal natin ang Diyos, kundi mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo gumagawa ng mga bagay, although may kinalalaman po yun, pero ang pag-ibig ng Diyos po talaga ang dahilan kung bakit po natin ginagawa ang mga bagay po na ito. Nothing within us. Wala pong kinalalaman po sa bawat isa sa atin na ma-awake po natin ang pag-ibig ng Diyos. Wala po. Not beautiful or amiable or meritorious, but God commended His love toward us nung tayo pa po ay makasalanan. Dahil po sa ating mga kasalanan, suffering and great need that grew His compassion. Nagkaroon po siya ng pag-ibig sa atin, nagkaroon po siya ng great compassion. Nakita niya na talagang wala tayong kayang gawin sa ating mga sarili. Kaya po, ang Panginoon na mismo, siya na po mismo ang bumaba. Ipinadala niya po ang kanyang bugtong na anak po para sa atin. Pwede niyo naman tayong i-destroy, tama po ba? Dahil Diyos siya. Pwede niyo naman tayong sirain, pero hindi niya po ginawa. Ang ginawa niya, nagkaroon pa po siya ng tunay na pag-ibig. He had pity. Ang Diyos po, He is the fountain of all love. Nag-flows lang po ito dahil po ito ay nature ng Diyos. And as the light and heat have their source in sun, true love flows from Him. Ang tunay na pag-ibig po ay nagmumula po sa ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig would mean nothing to us except we know of it. Therefore, yung pag-ibig ng Diyos ay na-manifest niya po sa bawat isa sa atin. Ayan po, malinaw po na ipinadala ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ipinakita niya po sa pamamagitan po ng pagpapadala po ng kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya po sa ating Panginoong Yesus ay hindi pumapahamak. That's the love na incomparable. Yung love na hindi po matatawaran. Yung pag-ibig na pwedeng baunin po natin. Dahil sa mundong ginagalawan po natin, pwede po tayong masaktan ng marami. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi po. Ang tanging Panginoon po, hindi po tayo i-fail po. Nothing in the word of God, wala pong nag-fail po sa salita ng Diyos. Tunay po at buhay po ang salita ng Panginoon. Pangalawa po natin, God sent His only begotten Son into the world. Yun na po, ipinadala po ng Diyos Ama, kanyang bugtong at kaisa-isang anak para po sa pag-cleanse po ng ating mga kasalanan. Babasahin ko po yung B ng 4:9. That God sent His only Son into the world
so that we might live through Him. Magkaroon po tayo ng buhay. Tunay na buhay po talaga. Minsan po ba, kapag kayo po ay nakakaranas din po ba kayo ng kakulangan sa buhay? Lalong-lalo na kapag na-lose ang ating focus sa Panginoon. Lalong-lalo na out of focus tayo. Maaaring yung ating kagustuhan po ay gusto nating maasam yung mga bagay po na ito. Nakakaranas po ba kayo ng kakulangan po? Hindi pa rin po sapat kahit anong sakripisyo o pagod po ang ating ituon sa ating mga sarili, sa ating pong ginagawa sa buhay, hindi po mananatiling sapat ang satisfaction sapagkat sa Panginoong Diyos lang po natin ito matatamasa. Ang mission po ng Panginoon is to make known to us the love of God. Yun po, kung bakit po siya bumaba, para maging pattern po natin, para sundin po natin ang kanyang pattern. Ano ba ang ginawa ng Diyos? Nag-disciple siya. Marami po siyang ginawa. Tinuruan niya ang kanyang mga disciple at the same time, bago po siya umakyat sa kalangitan, yung kanyang mga disciple ay ginaya na siya, umayo at ibalita ang magandang salita ng Diyos. Yun po ang mission ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Gawin din po natin, na-share po natin ang pag-ibig. Kailan nyo po bang na-share ang pag-ibig ng Diyos? Kailan nyo huling na-share ang pag-ibig ng Panginoon? Tayo po ay mga kasangkapan ng pong ginagamit ng Panginoon, pero ang kapangyarihan ng Diyos ay lagi pong siyang nangunguna sa bawat isa sa atin. Wala pong, it's not about our, kung paano tayo gumampan sa ubasan. Hindi po yun, kundi po ang kapangyarihan ng Diyos. Yun po ang mission po natin, at itong pag-ibig na ito ay may aksyon. Tama po ba? Ang pag-ibig po na binabahagi po sa atin ng Panginoon ay merong aksyon. Yung pag-ibig na gumagampan. Yung pag-ibig na merong gawa. Amen po? Kapag mahal po natin ng Panginoon, ginagawa po natin yung mga bagay. Tama po ba? Although may mga pagkakataon, napanghihinaan po tayo or minsan hindi natin nagagampanan. Nagkukulang po tayo, may mga limitation po tayo. Pero ang tunay na pag-ibig po ay merong aksyon sapagkat ang Panginoong Diyos ay dinemonstrate niya na po ito sa atin sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang bugtong na anak. So we should also demonstrate kung paano natin talaga, kung talagang tayo ay sa Panginoon, mananatili lang po ba tayo sa loob ng bahay-sambahan? Ang hirap po mag-disciple, tama po ba? Mahirap po mag-disciple. Kaya ang gusto po natin ay, nandito lang tayo. Gusto natin, dito na lang, tayo na lang. Gusto natin, may mga limitation tayong nakikita. That's why we are being loosed. Tayo po ay nawawalan ng focus po talaga sa tunay po na ating Panginoong Diyos. Naludus po ang ating focus po sa ating Panginoon. Kaya po, nais ng Diyos ay gawin din po natin na merong action ang ating pag-ibig. Mahal natin ang kapwa natin, merong action dapat. So, what is the action that we are going to do? Lalabas tayo. Kailan po kayo huling nagbahagi ng salita ng Diyos? Kailan po kayo huling bahagi, nag-share sa inyong mga katrabaho? Ano mo, mahal ka ng Diyos? Kailan? When was the last time? Sapagkat ito po ang nais ng Panginoon sa atin. Love has a little value except it acts. Love manifests itself in action. Ang pag-ibig po talaga ay nagmamanifest po sa pamamagitan po ng merong action. Kapag tayo po ay nananalangin ng trabaho, mananatili lang po ba tayo sa panalangin? Hindi po, tama po. Ang sabi ng salita ng Diyos, prayer without action is dead. Ganon din po, kung tayo ay nananalangin na gusto natin magkatrabaho, pero ayaw natin mag-apply, walang mangyayari. Kung gusto natin maabot ang ating kapatid, pinagpipray natin siya. Wala siya sa simbahan, pero wala tayong ginagawa. Wala tayong action na ginagawa sa ating mga buhay. Minsan, sinasabi natin, ilagay na lang natin, ipagkatiwala na lang natin sa Panginoon. Pero, hindi po sapat yun. Kailangan meron tayong ginawang mga hakbang. Tayo po dapat ay tutugon, tayo dapat ay gagawa ng merong action.
at least ginawa po natin ang mga bagay po na ito, hindi po tayo nagkulang. Nanalangin tayo sa Kanya, iabot natin siya na makabalik po dito sa presensya ng Panginoon. Hindi para tayo ay dumami, hindi po, kundi po mas marami pa po ang talagang maging genuine disciple sa loob ng iglesia ito at tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Amen po? So, mahirap po ang mga bagay po na ito, pero yung ating panalangin na gampanan yung mga bagay po na ito, ay gawan po natin ng aksyon. Lahat po ay may aksyon, kailangan po natin gawin. Samahan din po lagi natin ang panalangin. Number 3 po, ang purpose po nito ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Kristo Jesus, that we might live. In verse 9b, yan po ay nabanggit so that we might live through Him. Tayo po ay magkaroon po at makapamuhay po sa Kanya. Itong disenyo po ng buhay po natin, hindi po tayo disenyo para mamatay. Hindi po. Nung binasa po natin yung Ecclesiastes, tama po, last Sunday, yung last verse po doon, ito ang katungkulan ng tao. Balang araw, tayo po ay magsusulit at harap sa Panginoon. Ang buhay po na ito ay panandalian. It's like a Bayford, na parang dumaan lang. Na-imagine nyo po ba, parang dati nakikita nyo ang sarili nyo dito sa harap. Or nakikita nyo ang sarili dito sa simbahan. Nakita nyo po ba, na-picture out nyo po ba yung sarili ninyo 10 years ago, 15 years ago? Kayo po ay naririto at punong-puno po ng init at pagmamahal sa Diyos. Despite of nangyayari sa kakulangan, limitation, at sa mga circumstances na nangyayari. Kayo po ay nagpapatuloy sa Panginoon. Nais ng Panginoon na tayo ay makapamuhay sa pamamagitan niya. Everything na ginagawa po natin ay sa pamamagitan po ng ating Panginoon Jesus. Kaya po kapag tayo ay nanalangin, lagi tayo nagtatapos in the name of Jesus. Nagpapasalamat po tayo dahil po sa pamamagitan po ng ating Panginoon. We were dead by reason of trespasses and sin. Tayo po ay binsang patay na dahil po sa kasalanan. Resemblance between a dead body and the condition of the soul. Tayo talaga ay patay na. Kumbaga naligaw ang ating kaluluwa. Yung condition po ng ating kaluluwa. Wala po tayong vision nung wala pa po ang Panginoon. Wala po tayong feeling na ganito dapat. Ito yung kalooban ng Diyos. Wala po tayong hearing. Hindi natin marinig ang tinig ng Panginoon. Pero na nakilala natin ang Panginoon, nagkaroon tayo ng vision. Lord, ito. Para ito yung nais mong ipagawa sa akin. Kahit ano man yung nangyayari sa buhay ko, sa iglesyang ito, binigyan tayo ng vision because we accepted God. Amen po? Binigyan tayo ng pandinig. Binigyan tayo ng feeling. At nakikita po natin at nadidiscern po natin dahil po binigyan tayo ng pagkakataon po ng Panginoon na tanggapin po siya. God not willing that any should perish. Kaya nga po, dinisar ng Panginoon and will for us is that we might live through Christ. Lahat po ng ginagawa po natin ay sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Mabuhay po tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil po ang buhay po na ating sinurrender na natin ang ating buhay. Ang buhay po na ito, we live by faith in the Son of God. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. He that Son had life. And also in 1 John 5 verse 11. Ito po ang desire ng Panginoon sa atin, sa bawat isa po sa atin. Kahit po tayo ay nasa trabaho, subsub tayo sa mga trabaho po natin, okay po, walang problema po yon. Pero wag po natin kalimutan dahil ang personal relationship po natin sa Panginoon, yun po ang nagmamatter. Nauunawaan ng Diyos ang mga sitwasyon natin, mga kapatid. Pero, nais ng Diyos, i-correct din po tayo. Sa pagkukorek po ng ating Panginoon sa atin, meron pong pag-ibig. Sino po dito sa inyo ang kapag kinokorek, ay, ano ba yan? Alam niyo po, ang correction po ay punong-puno ng pag-ibig. Nais po ng Diyos.
Yun po, nais niya itama. Pero gaya ng sinabi ko, kahit tayo ay nasa trabaho, huwag po natin kalimutan yung mga dapat. Main thing, Lord, salamat. Yung mga simpleng bagay nga po ay nakakalimutan po natin ipagpasalamat. Kung tayo ay nasa trabaho, minsan, kaya na natin gawin ang mga bagay, we forgot. Nakakalimutan natin i-acknowledge yung source ng wisdom natin na kaya natin gawin ang mga bagay po na ito. Kahit kaya po natin gawin ang mga bagay na ito, let's acknowledge the Lord God, ang ating Panginoong Yesus. Humble ourselves, mga kapatid. Amen po. Kasi po, ito po ang nais ng Diyos. Tayo po ay pinapagaling tayo ng Panginoon. Maaaring tinataas po natin. Pero nais ng Panginoon ay i-humble po natin ang sarili. Lagi natin siyang tawagin. Kahit po doon sa 1 Peter, nais ni Pedro na nire-remind niya po doon sa sulat niya na lagi po natin i-humble ang ating mga sarili. So ito na po yung panghuli, yung fourth po, na purpose po ng Panginoong Diyos in sending Christ, that He might be the propitiation for our sins. In 1 John 4 verse 10, in this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Gaya ng sinabi ko po, ang propitiation po, ang ibig sabihin po nito ay sakripisyo. Ito po ay pagsasacrifice po natin. Gaya ng binanggit ko kanina, yung ating ginagawa, yung sakripisyo na ginagawa sa Old Testament, every time na sila ay nagkakamali, ay ang ginagawa po nila ay sila po ay nag-aain. Nag-aain po sila at nagbibigay po sila ng para sa Panginoon yung pinaka-the best po na kanilang mga hinahain sa Panginoon. Pero dito po sa New Testament, ang ating buhay po ay hain sa Panginoon. Ang ating buhay po ay nais ng Diyos na gawin din po natin na kalugod-lugod sa Panginoon. Medyo mahirap, pero yun po ang nais ng Panginoon. Ito nga po, God's law have been broken. Dahil po yan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yesus. The guilty must be punished. Sapagkat ang mga namamatay before, talagang nagkakasala talaga, ay namamatay. Pinapunish po kaagad. Ganun po. Katindi ang kasalanan. The law proclaimed that for the offender, Old Testament times sacrifice animals. Pero dito sa New Testament, God sent Christ as sacrifice for sin. Ito po ay relationship po ng Father and Son. This is my beloved Son. Thou lovest me before the foundation of the earth were laid. The great love on the part of God. Yun po ang pinakadakilang pag-ibig ng Diyos. We might picture God sending His Son to reign on earth. To send Him as a sacrifice was necessary to remove our sin, or else our sins would have forever separated us from Him. Ang pagkakasala po natin at pagkakamali po natin ay maaari pong mag-separate po sa atin. Ang nais ng Panginoon sa atin ay total repentance. At yung grace niya, yung amazing grace, yung pag-ibig niya, ay nais niyang ma-receive po natin. Yun po ang nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Mga kapatid, huwag po natin kakalimutan po na ang ginawa po ng ating Panginoong Jesus ay hindi po matatawaran po. And we should also do, yung pag-ibig po natin, ay kailangan din po natin gawa ng aksyon. Dapat po may aksyon po talaga ang ating pag-ibig. Gaya po ng ating binasa po at sa teksto po na ating binabasa. Ang pag-ibig po natin ay hindi lang dapat merong action, meron ding words. Hindi lang po dapat merong words, dapat meron din pong action. So sa pagtatapos po natin, ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay mag-repent po tayo. Ang kasalanan po, kapag inalagaan po natin yan, ay maaari pong ito rin po ang lalaman sa atin, ito rin po ang sisira sa atin. Sinasabi ng Biblia na itong repent, ang Greek word po nito ay metanoia, which literally mean na i-change po natin ang ating kaisipan. And as a result, turn around, 360, turn around. Yung kaisipan po natin,
i-change po natin, i-renew po natin ang ating mga mind po, na ito po ay maging pleasing lagi yung ating kaisipan po as we also think about yung ating mga ginagawa sa buhay at pananampalataya. Kailangan po talaga ng total change or change ng ating pag-iisip. Para po kung ano man yung Kaya po nang nabanggit ko ay talagang total change of mind po talaga. Yung sa kaisipan po natin. Kasi ang kaisipan po natin ay maaari po talaga. Dito nagsisimula yung ating pagkakasala po. Inisip na lang natin na ganito ganyan ay pwede po tayo magkasala. It not only means change your mind, but it means a change of mind which result in a change direction. Malagang ma-realize po natin na tayo po ay makasalanan because alam natin na yun ang ating nature, pero tinanggap na po natin ang Panginoon. And nais ng Lord ay talagang total repentance po talaga. At tanggapin po natin uli ang Panginoon. Yung kanyang gift po na eternal life, ang kanyang bugtong na anak, ay ma-receive po natin sa pamamagitan po ng ating mga pananampalataya. Faith is trusting God, trusting Christ. It simply means naniniwala tayo or nagtatrust tayo sa Panginoon na ilagay po natin ang pananampalataya natin sa Kanya. Hindi dahil ginagawa po natin yung mga bagay or may mga bagay po tayo, mabuti tayo, good works. Hindi dahil po dyan or mga good deeds na ginagawa po natin. Not the things that nagawa po natin, kundi po yung ginawa po ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Babalikan po natin yung ating pinag-usapan na point. God loves us. Herein is love. Not that we love God, but that He loved us. Pangalawa, God sent His only begotten Son into the world. And the purpose of God in Christ, na tayo po ay makapamuhay po. Ang purpose po ng Panginoon ay isend niya po ang Panginoong Jesus that we might, or that He might, be the propitiation for our sins. Ayun po, ang hirap po, no? Ang hirap po na gawin ang mga bagay po na para sa Panginoon. Minsan, nararanasan natin, nabibigatan tayo sa mga gampanin po. Minsan ay kahit sa ating mga tahanan, maaaring nabibigatan din po tayo. Pero ito po ang tunay na pag-ibig. Hindi natin kayang tumbasan o matapatan po ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pero meron po tayong pattern na yung ating pag-ibig po ay dapat meron po laging action at meron po words. Amen po? So, ayun po, ang nais ng Panginoon ay hindi lang po tayo manatiling baby Christian. Ang kailangan po natin ay solid food na nga po, hindi na po milk. So, we need to disciple. Paano? Manalangin ka. Paano ulit? Gawan mo ng action. So, again, mag-disciple po ang bawat isa sa atin. Paano? Manalangin ka. Paano ulit? Gawan niyo po ng action. Si Lord po ang gagabay sa bawat isa sa atin. Hayaan po natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay siya pong manguna po sa bawat isa sa atin. Mahirap po, pero abutin po natin ang ating mga kapatiran na nawawala na po sa kanilang focus po. Maaaring pananampalataya, nalulus ng focus po sa Panginoong Jesus. Kaya po, sinabi ng Panginoon talaga na talagang i-fix po natin sa salita ng Diyos, ay i-fix po natin ang ating mga mata sa Panginoon. Sapagkat kung tayo ay mag-focus po sa mga circumstances, sa mga ano pang nangyayari sa buhay, tayo po ay talagang masishaken. Affected po tayo. Minsan, yun na ang sinasabi natin. Yung focus natin ay nandoon sa mga circumstances. Gaya ng lagi kong binabanggit, nung pinapalakad po ni Jesus si Peter sa tubig, nais ni Jesus, mag-focus lang si Peter kay Jesus. Pero nung bumabagyo, napakalakas ng hangin, na-out of focus si Peter. Kaya anong nangyari? Lumubog siya. Kapag tayo ay na-out of focus sa ginagawa po natin sa pananampalataya,
lulubog po tayo. Pero hindi po natatapos doon dahil po nandyan ang kamay ng Panginoon. Amen po? Kapag lumubog po tayo, nandyan ang kamay ng Panginoon, tayo po ay patuloy na lalakad po sa kalooban ng Diyos. So manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, sa pag-ibig mo higit sa lahat, Panginoon, na naging hain, O Diyos, para mapawalang sala, Panginoon, ang sangkatauhan. Salamat sa iyong bugtong na anak, Panginoon, na si Jesus na ipinadala mo, Panginoon. Salamat dahil ang pag-ibig mo ay nag-manifest, Panginoon, sa bawat isa sa amin, so that we might live, Panginoon, in the name of Jesus. Lord God, maaari po sa sitwasyon namin, Panginoon, sa tahanan, sa iglesia namin, Panginoon, Lord, maaaring ma-out of focus kami, Panginoon. God, help us, Lord God, na yung focus namin ay i-fix namin sa iyo, Panginoon. Maaaring, Lord, ay kami ay lumubog, Panginoon, just like Peter, na siya ay nais mong lumakad, Panginoon, straight ahead, Panginoon, papunta sa iyo. But because of circumstances, Panginoon, lumubog siya, Panginoon. Lord, maaaring ganun po ang mangyari sa amin. Lord, help us again, Panginoon. Na Lord, kung kami man ay lumubog, yung extent ng iyong kanang kamay, yung hands mo sa bawat isa sa amin, na maiahon kami ulit sa pananampalataya at lumakad, Panginoon. To really focus and fix our eyes on you, Lord. Lord, maraming pwedeng makapag-out of focus sa amin, Panginoon. Sobrang dami, Panginoon. Pero Lord, isa lang ang nais mo at tinuturo mo sa amin, Panginoon. Because we have received yung pananampalataya namin, naratanggap na namin ang aming Panginoong Jesus, and we have eternal life na nag-abang sa amin. At nais mo na mag-focus kami sa iyo lamang, Panginoon. Lord, help us. Tulungan mo kami, Panginoon, na yung aming mga panalangin sa buhay, Panginoon, we also do in action, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na Lord, yung pag-ibig namin, Panginoon, ay merong aksyon at merong tulad ng salita mo, Panginoon, na binabanggit, Panginoon. Lord God, in all areas, Panginoon, na kami ay may mga limitation, Panginoon. Father, help us, Lord God. Hindi namin kaya, Panginoon, ang buhay kung wala ka sa amin, sapagkat kami ay limitado lamang. Pero Lord, Ikaw ay, Lord, You are sovereign God, Panginoon. Salamat, Panginoon. Yung kaisipan mo ay hindi namin kaisipan, Panginoon. Kaya Lord, we should trust You, Panginoon. We should put our faith in You alone, Panginoon. And Lord God, salamat po, Panginoon, sapagkat natanggap namin ang kaligtasan, Panginoon. Ang buhay na walang hanggan, Panginoon. And all the good works, Panginoon, ay nagflow na lang po sa amin, Panginoon. Kaya Lord God, salamat po sa umagang ito, sa salita mo, na Lord, yung Christmas, Panginoon, ay patungkol sa iyo lamang, Panginoon. Patungkol lamang sa pag-ibig sa iyo, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, sa bawat isa na naririto, Panginoon, na nanghihina spiritually, Panginoon, Lord, emotionally, nanghihina, Panginoon, Lord, let Your presence, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Ipakita mo, Panginoon, mag-manifest ka, Panginoon, that Your love for them, for every one of us, Panginoon, is incomparable, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Let alone Your word, Panginoon, speak in every one of us. Salamat sa salita mo, salamat sa pag-ibig na walang hanggan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, patuloy ka naming maluwalhati. Ito po, Panginoon, aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong muli ay manalangin para sa ating pagbibigay. Panginoon, muli kami po'y nagpapasalamat
sa pagkakataong ito, Panginoon, na pinagsama mo kami para ikaw, Father God, ay aming mapapurihan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa buhay na ito, sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, sa pagkalinga at pagmamahal, Panginoon. Maraming pong salamat. Aming Ama, ang araw na ito ay araw na naman, Father God, para maibalik namin, Panginoon, ang nararapat lamang para sa inyo. Maraming pong salamat, Father God, sa loob ng isang linggo, Panginoon, hindi mo po kami pinabayaan. Sa loob ng isang taon, Panginoon, dahil December na ito, Father God, napakaraming biyaya, Panginoon, ang pinagkakalubog sa amin. Na sa kabila, Father God, na hindi kami nagiging tapat sa inyo, sa kabila, Panginoon, ng mga pagkukulang namin sa inyo, never kang nagkulang sa amin, Panginoon. Yung biyaya mo, Panginoon, sa aming buhay ay sapat at sobra pa, Father God. Kay Panginoon, sa oras na ito ang aming panalangin, Panginoon, ay tulungan mo nga po kami, Father God, na maging masaya na ibalik ang nararapat para sa inyo. Dahil, Panginoon, hindi naman po limit sa amin na ang lahat ng ito, even ang aming buhay, Panginoon, ang aming lakas ay nagagaling lamang sa inyo, Father God. Ang panahon, Panginoon, ng Kapaskuhan, marami na naman po mga biyaya, Panginoon, ay pagkakalabo po sa amin. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na ibalik ang nararapat para sa inyo. Lord, hindi naman po kailangan malaki, Panginoon, kung maliit ang ibibigay namin, kundi masaya namin, Panginoon, na ibabalik ang nararapat para sa inyo. Kaya, Father God, ang lahat ng source of income na meron kami, ito nga po, Panginoon, ay bless mo palalo, para lalo pa namin maibalik ang nararapat para sa inyo, aming Ama. Even, Panginoon, ipinagpanalangin din po namin na wala pa pong mga hanap buhay. Tulungan mo nga po sila, Panginoon, na magkaroon na po ng trabaho. Para magkaroon din po sila ng time, Panginoon, na ibalik, Father God, ang nararapat para sa inyo. Aming Ama, maraming pong salamat sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob na po sa amin. At ang mga biyaya, Father God, na patuloy niyo pa pong ipinagkakaloob sa amin. Maraming pong salamat, aming Ama. Ito pang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello po, good morning po sa ating lahat. Napakabuti po ng Panginoon para po sa ating buhay. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Pagkasabi ko sa inyo katabi na mahal ka ng Panginoon. Yan. Yan, dadakot na po tayo sa ating announcement. Ang ating announcement po ay sa mga meron po tayong, may fellowship po mamaya mga kalalakihan. Mamaya pong 4 p.m. sa mga kalalakihan po. 5 p.m. po pala. Ayan. Magkita-kita na lang po tayo mamaya. Tapos meron din pong youth fellowship next week. Next week po, 2 p.m. po yun next week. Tsaka, meron po tayong Christmas party po next week sa December 21. Yan. Tapos meron po tayong fundraising. Yan. Magkakaroon po ang mga kabataan. Tsaka po, Ipon Challenge po tayo. Yan. Yung pagiging generosity niyo po is kayo rin po yung makikilabang nun. Kagaya po ng family camp po para po sa anniversary po natin sa 2026. Tapos meron din po
Kids Camp. Ayan. Dasal na po ni Pastor Jay ko yung form. Mag-register na lang po yung mga kabataan po natin. Yun lang po. Natawagan ko lang po si Pastor Racing sa pagbabakas po sa mga namin. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magwakas sa panalangin. Pero bago po tayo magwakas sa panalangin ay maaari po ba agin po si Erica? Ayan, sige po, tayo po ay nakikigalang po kami sa kanyang panibagong journey ng kanyang buhay. Hayaan po natin na samahan siya ng Panginoon sa lugar na kung saan ay palalaguin siya ng Panginoon, pagyayamanin, higit sa lahat para sa kanyang pamilya. Purihin po ang Panginoon. Narangin tayo. Aming Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ay mabuti sa kanyang buhay. Nagagalak kami, Panginoon, na siya, o Diyos, ay pinagkalooban mo ng trabaho, Panginoon. Subalit, napakalayo. Hayaan mo po, Panginoon, na ikaw po ang kanyang maging kasama, ikaw ang kanyang maging pamilya, Panginoon. Kahit malayo, Panginoon. Lord, sa amin may lungkot dahil siya'y mapapalayo. Pero Lord, salamat dahil ang panalangin ay napakalapit, Panginoon, upang hindi namin siya maabot. Salamat sa magandang technology, Panginoon, upang makita pa rin namin siya, makausap, Panginoon, kahit napakalayo, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ay lumapit sa kanya. Mas lalo pa, Panginoon, na mapalapit siya sa iyo, Panginoon, sa kabila na malayo siya sa kanyang family. Pero Lord, ikaw ay napakalapit, Panginoon, sa kanya. Samahan mo siya sa journey niya, Panginoon, at patuloy mo siyang ingatan, O Diyos. Kami, Panginoon, na bahagi ng kanyang pamilya sa iglesyang ito, mananatili ang aming panalangin, mananatili ang aming communication sa kanya, Panginoon, upang magabayan siya. Salamat, Panginoon. Lord, anuman po ang plano mo sa kanyang buhay, dalangin po namin, Panginoon, na yung maganap, Panginoon, sa kanya. Sa kalungkutan, Panginoon, hayaan mo po na ikaw ang sumama sa kanya, ikaw ang yumakap, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang kanyang maging pamilya, maging ama, maging ina, maging kapatid, maging kaibigan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Purihin ka aming Ama. Lord, maging sa aming pagtatapos sa umagang ito, sa aming pananambahan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang pag-ibig mo ay patuloy na ibinibigay sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong bugtong na anak, Panginoon, na araw-araw nararanasan po namin ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, ang salita mo, Panginoon, ay talagang very refresh, Panginoon, araw-araw sa amin, Panginoon. Kaya salamat po, hayaan po, Panginoon, na ang pag-ibig ang siyang mailagay sa aming puso, Panginoon, upang ang pag-ibig namin sa aming kapwa, Panginoon, ay manatili. Hindi man kaibig-ibig, hindi man karapat-dapat kami, Panginoon, pero Lord, salamat dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin, Panginoon. Kaya ang aming pag-ibig sa aming kapwa ay nais naming i-extend, Panginoon. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, aming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, short meeting po tayo para po sa ating
celebration sa third Sunday ng ating Christmas. Sige po, yung may iwan po ay i-relay na lang po sa inyo. Kasi tuloy. Sige po, maupo muna po tayo para po sa pag-usapan po natin yung ating